is Matthew chapter 18, based on verse 15 hangtod sa verse 20, dealing with the sin in the church. Na ay mga church issue, especially sa gitawag na to compromise. Okay, ingon diri sa verse 15 sa Matthew 18, if your brother or sister sins. So kung naay mga kaubanan nato sa church na fail, na pakyas, nakasala in every aspects, sa financial issues, sa moral issues, sa marriage issues, no? So ato makita diri nga ang matud pa step na ay 3 steps how to deal with sin inside the church. Ingon ang unang challenge diri ni Matthew, go and point out their fault. Una, ang person nga concerned, ang person nga aware is duulo ni mo tong tao nga imong nakitaan. Dili dayon mag-create og istorya. Dili maghimo og opinion. Unya, kasagaran ba yang opinion? Naabiyagay sariling explanation. Ingon dito, duula ang maong tao nga nakasala, dapat, no, just between the two of you. Personal siya. No? Ingno nimo nga, sis, nakitaan lagi ta kagabi na launas kadlawon. Gainana ba, no? Murag backup singer baya ka, pangit kayo. Personalo nimo siya. Kung mo confess, kung mo admit, kung mo realize, di siya maingon nga, basig dito ako, kana, dako na ng sugilanon. No? Dako na ng astorya. Pero kung maingon siya nga, ako gyud to, nangita mong kung tambal sa ko ang igsuon nga inana nami kailan ito. So, na-prove ni mo nga, murag, ano rapod, kay bisag kinsa nga tao, kung nakasala man siya, consequences to niya. Ngano day kita, di ba day punta makasala? Di lang ikaw ang nakasala. Usahay ang dungog sa tao, kinahanglan. Okay? So, kung ang iyang proteksyon, kay usahay baya, nabiyay bakak sayawa, nga inigsulod ni mo simbahan, ang nasi mong una-una, tanang tao nakabalo na sa imong sala. So, imbis i-practice na to ang power of grace sa to ang life, ang nahitabo, sige tagpangabig kalag, sige tagwalis karsada, nawala na hinuon. Unsay nakapawala sa iya, dili iyawa. Ang nakapawala sa iya, chismis. Imagine, nawala sa church tungod lang sa chismis. Muna, ingon sa pulong sa Ginoo, ang step 1 is para ma-exercise ang grace sa church, giunsa ang action ni Zaccheo nga naka-win sa heart ni Jesus Christ, naka-win sa heart ni Zaccheo. Naingon si Jesus Christ, no, today, because of realization, no, salvation has come to this house. So, nakuhaan na tog lesson, kung atong i-connect sa church, there are person in the church nga nakasala, pero dili sila mawala kung atong pakitaan o grace. Amen ba? Usahay, pag naay makasala, naay ma-fail, naay ma-DE diri sa church, di natagdon. No? Kasagarang word nga akong madungog, musud kong simbahan, marakog putol ulo. Anyway, bakak na sayawa. Pero ang reality usahay, kulang na tag-agbay nila. No? Si Zacchaeus na ay kanang realization. No? So, ato siya siyang balay. Ingon dito sa verse 8, Zacchaeus stood up and said to the Lord, Lord, akong bayaran. Katong akong gitikasan, ipang-uli na ko to. Wala pa i-explain si Jesus Christ. Pero, what makes Zacchaeus? What drives Zacchaeus nga mag-repent? Nga magbuhat og tama? Igihimo lang, gidemonstrate lang ni Jesus Christ ang power of love. Relational. Amen ba tadiha?
Usahay din ni atong mga brothers and sisters, no? Kaning mga kauban nato sa balay, no? Atong mga ugangan, atong mga silingan o mga dikit sa balay, no? Usahay bungbong re pagitan nato silingan. Ang mga sinagitan nato diha sa mga sudan diha, wa pagani sila nimo giwalihan, backslide na. Wa pagani na luwas, backslide na. Kay nga naman ba niya mo silingan, no? Sige. Okay. So, another issue sa church. 1 Corinthians chapter 5, verse 1 hangtod sa 13. Okay? Church discipline and grace. Lahi na po nga issues. It is actually reported that there is sexual immorality among you. So, sa church gihapon ni, issue gihapon siya. And such sexual immorality is not even named among the Gentiles that a man has his father's wife. Lahi komentaryo ni. Ang uban ancestry, ang uban pwede ni siya nga stepmother. Okay? So nay immorality. Di na lang ta mo highlight na lang ta sa main subject about sa sexual immorality sa sulod sa church. Ingon siya, I wrote to you in my epistles not to keep company with sexual immoral people. Now, ang challenge ni Paul, ayaw daw pakig close friend, best friend, sa mga sexual immoral people. Kay tungod sa ilahang spirit, kabalo man gyud ta, no? Nga naay gitawag na tog transference of spirit. Kinsa imong kauban kanunay, mao na siya ikaw. Okay? 1 Corinthians chapter 15, bad company corrupts good character. Okay, for sure, ang ilahang language is not the language of love. Ang ilang language is the language of immorality or compromise. So, ingon siya, ang sexual immoral is, ingon diri sa verse 11, but now I have written to you not to keep company with one named brothers or sexual immoral, covetous, idolater, reviler, or drunkard, or an extortioner, not even to eat with such a person. So, murag, ang challenge ni Paul, pagbutang og boundary. Pero, nagpasabot, manghigala, nga dili nimo siya i-reach out. Magbutang kag boundary, kay usually, kanimang ang nakita na to diri nga issue, lifestyle na. Dili siya na fail. Kung dili, kanang nag-uba na gyud sila. Kung baga, kana silang duha, medyo naanagyo sila, nanginabuhi na sa sala. Muna instruction sa Ginoo, lahi ang nakasala, lahi ang nanginabuhi sa sala. Okay? So, dili ta pariha og approach. Ganina, ang atong gisgutan, nakasala. Kani, nanginabuhi sa sala. Nya, ang report, nakaabot kay Paul. Muna ingon si Paul, kay nanginabuhi naman na sa sala, ayaw pag uban-uban diha. Ang uban sa to, Adri, inyong best friend, na yung mga kabit ba? Sa tinudan na ilang. Unya, one day baya usay, mahimo biya na siyang loophole. Kay iyang i-share ang iyang experience siyang kabit, maano biya na sa imong mind? Nabiya kay makuha ang mga idea. Murag na po kay knowledge ba nga makuha ba? And then one day, mag-trouble imong marriage, na kay reference. Di ba? Na kay basihan. Bitaw no? Kay kato kong classmates high school nga na ikabit nga, ang iyang nag-okay raman po. Naka-adjust naman po. So, na kay reference, dako og chance nga pwedeng mahitabo sa imo, ha? So, muna ingon si Paul, mag-create daw taog kanang distance. Bisan gani daw makigkaon. Actually, nagisgot ni siya time together. So, for that reason, matud pa ni Paul, kay gi-lifestyle naman na ninyo, muna ingon si Paul sa verse 13, therefore, put away from yourselves the evil person. Sa Bisaya pa ni, i-expel siya sa church. So, for your information, atong introduction ganina, no? Dili na to pwede, walay substitute sa righteousness. Okay? Walay substitute sa righteousness. Dapat ang church, kung mubalik ang Ginoo, kuhaon niya ang church. Ang church, kuhaon, i-consecrate para ang tanang kauban sa church, dili madamay. Nganong kinahanglan siya kuhaon sa church? Kay makadamay siya sa whole body. Put away. So,
Nay, sa gikaingon ko na, duha ka issue sa church nga ginapahawa ang tao diri sa sulod sa church. Kondisyon, kung di maghinulsol. Siyempre, kung maghinulsol, dili ka pahawaon. Okay? Remember, ang pahawaon, ang sala, dili ang person. Okay? So, kuhaon sa church, kay nga naman, mahugawan ang tibuok church. Now, unsa man ang grace diri? Continue to pray for their restoration. I-pray ang ilahang restoration kay matod pa, kung gipahawa sa church, no? Akong ma-remember, duha ka buok tao ang ako ang napahawa sa church. Wala na ko gipahawa, nga wala na ko gi-explainan. Kung mag-decide kang magpakasal, ako'y mutabang sa imo. Gipahawa na, pero ako'y mutabang. Ako'y mutabang sa imo ha, dayon welcome ka sa church. Pero kay dili man decided, ingon ko, kung maka-decide na ka, anytime ka mo balik. So, klarohon na ko. Wala tagapahawa, nga gipahawa. Okay? Gipahawa by reason, dili na to ginatolerate ang immorality sa church. Kung dili maghinulsol. So, ang nahitabo, nakagawa sa church, pero walay chismis. Nganing katag. Kabalo mo? Akong asawa, karon pa kahibalo, diri na sa Davao. Mismo akong asawa, wa kahibalo nga gipahawa sa church. Mismo yung ginikanan, yung igsoon, wa kahibalo nga gipahawa sa church. For what reason? For the sake of grace. Naay grasya. So, ang truth and grace, gibalance. Ang truth is, nagpakasala mo na ang ilang tradisyon. Pero unsa ingon ni Jesus Christ, ang way sala, maoy unang mubato. So, gipanghulog nila ilang mga bato, nang lakaw sila, buot pasabot ni Jesus Christ, kung gusto ka mubato sa mga taong immoral, dapat di po ka immoral. Nya, nakalimot ka ba nga pinasaylo po day ka? Nya, tanan ba ya tano? Tanan ba ya kita gagrasya sa Ginoo? God, paminawan niyo ang word ni Jesus Christ. Giunsa niya pag-exercise ang grace. Ingon siya, asa naman ang nag-condemn sa imo? Ingon ang babae, wala na. Unsay tubag ni Jesus Christ? Neither do I. Ginoo na ni. Kabalo siya sa motive o intention sa heart. Pero siya mismo nag-ingon, dili po ko mo condemn sa imo. Remember, only the devil condemns. Pwede ba dungano na ito nigbasa? Ready, begin. Only the devil condemn. Hinay kayo. Once again, only the devil condemn. So kanang word nga, mo condemn ka sa tao, basing gigamit ka sa yawa. No? Di ka pwede mingon nga, ikaw ba, pertini mong dalo ah. Kuya, okay ka ba? Marabag, siya po, magsipo siya gunaw na, so, dalo na giday ko? Ha? Kada bang, makondemn ni mo ang person. Okay? Pero usually, ang condemnation is a issue of morals. No? Gagit ang pinakagrabe nga issue. Kaya ang tao na mong gitawag good nga conscience. Kanang conscience, bisag unbeliever, naaana. Nga si Cain, gipatay niya si Abel, wa pa man ang balaod, wa pa sila kastoryas Ginoo, pero nganong ningdagan man si Cain. It's because nana siyang conscience. Nana siya conscience daan. Kanang ang bisag unsa ka kriminal sa tao, ang yang conscience matud pa sa safeguard, ako imong konsensya. Karaan na gid no? Dugayin mo ng advertisement, no? Ningdagan siya. So ang conscience mong gigala, sometimes mo na sakyan sa yawa, unya i-condemn nimo imong self. So ang grace nag-exercise, dili dapat i-condemn. Pero ang truth, wala gitolerate ni Jesus Christ. Ingon siya, lakaw ayaw na pagpakasala. So wala niya mangigala gihimong excuse, wala niya gi-ignore ang sala, kundi ang iyang response, grace. Okay? So Jesus did not excuse grace, but He provides. So natay mga kaigsuunan nga na DA, no? Natay mga kaigsuunan diri na DA, either sa ilahang lack of commitment, sa ilahang daghang kaayo, i-reach out na to sila. Kabalo mo, dali kay na sila makabalik ba? No? Kay ang church redemptive dapat ato silang tabangan. Wa na sila gitabangan nga murag
magpadayon sila sa pagpakasala, kundi i-rescue na to sila. What kay balo, ikaw pa nahimong challenge sa ilang life. Okay? Another issue, 2 Corinthians chapter 2 verse 50. Okay. Church discipline gihapon ni. Okay? But anyone has caused grief, he has not grieved me. Okay, matud pa ni Paul, murag na tao di sa church nga nagdag pabugat ba? No, ako ning gibasa sa Bisaya. And siya, all of you to some extent not to be severe, ingon sa diri, this punishment which was inflicted by the majority is sufficient for such a man. Katong disiplina nga gipahamtang, no, either gipahawa sa church kay in connection man sa issues ganina. Muna ingon ni Paul, ingon siya, no? Okay. So that on the contrary, you ought rather to forgive and comfort him. Pasayloon daw nato sila. No? It just happened, no? Kanang word ba? Sakit ni di na ko ni gusto i-public, pero sometimes kanang word ba? Sila lang ang nasakpan, ang uban nagtago-tago pa. Di ba? Nasabtan ba ko ninyo? Okay? So wala tay right. Sa Matthew chapter 7, pareho tang makasasala, wa tay right nga mo-condemn sa ilaha. Muna ingon si Paul, rather to forgive and comfort him, lest perhaps such a one be swallowed up by too much sorrow. Kaya basig mo ni hinungdan, mabackslide na hinuon sila. Kabalo ba ta nga vulnerable tatanan? Everybody is subject to failure, no? Every day. Bisan pag minyo ka, bisan pag kwartahan ka, bisan pag naana sa imong tanan ta subject ta sa failure. Ma-fail kita tanan kay mga tao man ta diri. Unya, ang atong failure sometimes gamay ra unta to, pero usahay ang mupatay sa tua ang storya. Balikon nako, ang gahom sa yawa is, no, kanang words activated. Usahay ang words lay mo trigger. Ingon dayon si Paul, ingon sa verse 8, therefore I urge you. So para ni sa tuatanan, reaffirm your love to him. Ipakita na itong gugma. Okay, verse 6. Igo na ang silot or disciplinary na action nga gihatag sa iya ha? Sa kadagan kaninyo. Verse 7, busa, pasayluan na ninyo siya og dasiga aron dili siya mag-uul pag-ayo ug mawad-an sa iyang pagtuo. No? Sa Bisaya, no? Mawad-ag hope ba? Okay? Tungod ni ini, hangyuon ko kamo nga ipaila ninyo kaniya nga gimahal gayud ninyo sila. Amen ba ta diha? Ipakita daw nga nagtagad ta sa ilaha. Okay? Ipakita nga concern ta. Church man kaha ni. Christian man kaha ka, na makakay gugma sa Ginoo. Kung nakasala siya, basig one day, ikaw na pod. Ganahan ko ng gingon sa Ginoo, be merciful because God is merciful. Mahimo daw tang maluluyon kay ang Ginoo maluluyon. Kay moabot ang time, ikaw na po'y mangitag kaluoy. Manginahanglan na pug kagtabang sa sunod panahon. Basig siya nang inahanglag tabang karon, nya imong baliwalaon. Basig one day ikaw na po'y manginahanglag tabang unya ang imong gitanom imong anihon di na pug katabangan. Di ba? Kanang ang uban sa tuwa diri wa ga bisita sa ospital no. No, kanang mga nagsakit, wa ta ka bisita ana. Kapoy manggod, no, busy kaayo. No? Daghang kita reason. Ang uban natay mga kaigsunan nga na stroke. Natay mga kaigsunan nga bedridden, wa gid ka bisita sa tuwa. In Jesus name, basing maabot ang time ikaw na pud ana ba? Nya mangluod din ka. Wa gid taga Victory Chapel nakaadto sa kong balay. Oh, see? Imo man ang binuhatan sa una. Okay? So, tabla-tabla lang.